Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na close contacts ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19 nasa Cavite na. COVID-19 cases sa bansa higit 507,000 na habang patay nasa 10,116. Joe Biden nakapanagpana bilang 46th President ng Amerika. TV5 ipalalabas ang asap natin to at FPJ The King simula linggo. Warriors bumawi kontra Lakers. Magandang araw, Pilipinas! Ito si Nika Rose Tungat para sa misyon ngayon. 6 na close contacts ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19 nasa Cavite. Alamin natin ang buong detalye kay John Patrick Quito. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Sofia Ira Munton para sa Balitang Cavite na nag-aating sa inyo ng pinakamainit na balita sa bansa. Sa ulo na nagbabagang balita, ina, huli sa umano'y pambubugaw sa anak at 2 pang menor de edad. Para sa balitang lokalya hatid sa ating yan sa Samantha Werba. Sam? Ina, huli sa umano'y pambubugaw sa anak at 2 pang menor de edad. Extension ng lifeline rate subsidy sa kuryente aprobado ng Senado. Bakuna na Sinovac at AstraZeneca? Okay para sa mass vaccination sa Brazil. RC Muñoz itutuloy ang pagpipiloto. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pilipinas makatatanggap na ng halos 40 milyong libreng COVID-19 shot. Metro Manila mayors gustong pag-isahin ang kanilang contact tracing platforms. Pilipinas, envoy sa US, naturukan na ng Moderna. Football player na Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas makatatanggap na ng halos 40 milyong libreng COVID-19 shot mula sa COVAX. Narito si Joanna Penelosa para sa karagdagang impormasyon. Joanna? Magandang araw, Pilipinas! Ito si Elizabay maghahatid ng tapat, maaasahan at napapanahong balita. Para sa bayan, para sa hukbong, Trias. Ilang lugar sa Zamboanga City binaha dahil sa masamang panahon. Pagpaprotesta sa US Capitol grounds na uwi na sa rayo. BTS nakatanggap ng imbitasyon mula sa Louis Vuitton. Tias, official na bubuhati ng Olympic ticket. Para sa local news, narito Magandang umaga, Pilipinas. Ako sa Asher Antalan para sa balita ngayon. Hinihinala ang gun for hire na kuhanan ng mga balon sa checkpoint sa Antipolo. At ang alamin ang buong detalye, Trisha Tagumpama, ibalita mo. Philippines, good day. I'm Shelmay Cruz and this is News on Point. For the good news, the province of Cavite has recorded no additional coronavirus disease or COVID-19 for the first time since community quarantine was enforced in March 2020. Its governor announced on Monday. Cristel Limbawan has the news. Magandang araw Pilipinas, magandang araw bayan. Ako si John De Landes at ito ang MTYG. Maaasahan, mapagkakatiwalaan, sandigan ng bayan. Maghahatid ng mga sariwang impormasyon sa araw na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, EUA na vaccine provider maaaring bawiin at baguhin. Isang patay, isang sugatan sa pamamaril sa Rosario, Cavite. Trump hindi na papahala sa 25th Amendment. Heidelin halos abot kamay na ang Tokyo Games. Heart Evangelista naka-high heels na mabulin ang kanyang aso. Para sa balita tungkol sa pagsasaayos ng EUA ng vaccine provider, na-action na ba? Narito si Precious Tochango para sa mga detalye. Terence, may impormasyon bang nakalap tungkol sa suspect na nasabing pamamaril? For the headlines, CHR, rights violations cast doubt and intent of UP DND deal termination. Medics go on hunger strike in Peru amid COVID-19 second wave. Agency closes 6-sector open dump in Tanza. K-pop group Treasure eager to see Filipino fans. NBA to enlist security to prevent post-game fraternizing.
I'm Marjane Faye Paala, delivering you the latest, the most reliable information. This is TVM News. Commission on Human Rights on Wednesday, January 20, expressed alarm over the termination of the government's agreement with the University of the Philippines pertaining to the context of crackdown and dissent in the country. Live online, your TVM reporter, Isabella Badon. Isabella, what is happening there right now? Headlines. Sinovac gets update now to conduct COVID-19 vaccine trials in the Philippines. Too late in a raid on an illegal dump site in Cavite. And DND ends deal barring state forces in UP campuses. Kelly, how the DENR discovered it, and how long the illegal operation of this dump site took place. Well, Joseph, the landfill has been discovered due to a series. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Biden at Harris nagbigay pugay sa mga namatay sa COVID-19 sa Amerika. Cold storage facility sa Laguna in-inspeksyon. Pulisya, patuloy pa ring pinaghahanap ang naging close contact ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19. 2016 Rio Olympics weightlifting silver medalist si Dini Diaz, habot kami na ang spot nito sa Tokyo Games. At Carla Estrada, ikinuwento sa magandang buhay ang mga aral na itinuro niya sa kanyang mga anak. Magandang araw Pilipinas, ako po si Ralph Lejano para sa Sentro Balita. Ilang oras bago ang kanilang inaugurasyon, nagbigay pugay sina President Joe Biden at Vice President Kamala Harris sa mga namatay sa COVID-19 sa Amerika na umabot na ng 400,000. At kakaibang turnover of power din ng ating nasaksihan dahil pinili ni President Donald Trump na huwag dumalo sa seremonya at huwag harapin si Joe Biden. Narito si Deza May para sa karagdagang updates. Deza? Sexton scored a career-high 42 points to lead the Cleveland Cavaliers to an upset victory in the debut of the Brooklyn Nets All-Stars trio of Kevin Durant, James Harden, and Kyrie Irving. Sexton also recorded 20 consecutive points into double overtime to secure the 147-135 triumph on Wednesday at Rocket Mortgage Fieldhouse in Cleveland. Man, this win tonight, it just showed that when we're all fully healthy and everybody's back, I feel like we can do a whole lot. It was a tough fought game. We continue to fight to the end, and they're a really good team, but we can't celebrate this one. We got them on Friday again. Durant, Irving, and Harden combined for 96 points in their first game together since Harden was traded to the team last week, and Irving returned from a 7-game absence. This is Saika Sugiyama reporting from the Endless Purview. Binaha noong Lunes ng umaga ang ilang barangay sa Zamboanga City dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Ilan sa mga barangay na ito ay ang Barangay Talisayan, Patalon at Ayala. Ayon sa isang residente ng Barangay Talisayan na si Elza Ramos, nagising na lang sila kaninang alas 2 ng madaling araw na mataas na ang tubig. Nagkataon na inaayos ang tulay sa kanilang barangay na naging dahilan rin para umapaw ang tubig sa ilog. Inaalam pa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kung ilang pamilya ang apektado ng baha. Sa weather advisory ng Pag-asa nilabas kaninang madaling araw, pinag-iingat ang mga residente ng Zamboanga Peninsula at ilang karating probinsya laban sa posibleng pagbaha at landslide dahil sa low pressure area at intertropical convergence zone. Muli, Bella Nostria nagbabalita para sa Hukbong Trias. Kasalukuyan pang pinaghahanap ng pulisya ang 4 sa 6 na naging close contact umano ng nagpositibo sa new variant ng coronavirus disease o COVID-19 mula sa iba't ibang address sa lalawigan ng Cavite. Batay sa ulat ng Filipino Mirror, isang memorandum order mula sa Regional Director Ro Calabarzon na may petsang Enero 16, 2021 na nakarating sa Camp Antonio Garcia sa Imus City, Cavite ang nag-uutos na mag-update sa contact tracing kaugnay sa COVID-19 new variant. Ayon pa sa naturing ulat, kasalukuyan umanong nananatili sa mga quarantine facilities ang dalawang close contacts na pansamantalang inililihim ang pagkakakilanlan at residente sa bayan ng Rosario at General Trias City sa Cavite. Sa ngayon ay pinaghahanap naman ng mga opisyal ng pulisya ang mga eksaktong lugar kung saan nakatira ang 4 pang naging close contact ng pasahero na nagpositibo sa COVID-19 new variant mula sa UAE. Mula dito sa Bacau 1,
Ako si John Patrick Quinto, nag-uulat para sa Nasyon Ngayon. Maraming salamat, Alisa. Ikinabila ng lahat ng pagsasagawa ng pag-aalsa ng mga taga-suporta ni ngayon ay dating Pangulong Donald Trump sa US Capitol Grounds nitong umaga ng Enero 7, taong kasalukuyan. 4 na tao ang namatay sa kaguluhan kasama ang isang babaeng binaril ng pulisya dahil sa pwersang pagpasok nila sa pintuan ng session halls. Agad naman itong isinugod sa ospital, ngunit ng kinalaunan ay binawian din ng buhay. Ang karumal-dumal na pag-aalsang nangyari sa pagitan ng mga tao at kawani ng pulisya ay isa sa mga pinaka-hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng Amerika. Sa ngalan ng paghahalal ng panibagong pangulo ng nasabing bansa. Muli, ito si Ingrid Mantelia, nagbabalita para sa Bong Pias. Balik sa'yo, Alisa. Entertainment and Sports Programming Network cited a memo that was sent to every teams, reminding them of the stronger guidelines that was sent or issued in the recent weeks. The league postponed its last game last January 20, a Memphis-Portland battle that would be scheduled last Wednesday night. Again, this is John Michael B. Palmado reporting for TVM News. Nasabak agad sa trabaho si President Joe Biden matapos sa kanyang inauguration sa US Capitol sa Washington DC nitong Huwebes. Pumirma siya ng 17 executive orders at marami ritual para balisarin mga pulisya ni dating US President Donald Trump na para kay Biden na hindi makatarungan at karapat-dapat na ibigay sa taong bayan. Pangalawa sa executive action ni Biden ang pagpapatigil sa pagtayo ng Western Mexico border na unang pinagawa ni Trump. Nilagdaan din ni Biden ng executive order para bumalik ang Amerika sa Paris Climate Accord para solusyonan ang epekto ng climate change. Pinanukala rin ni Biden ang pagpaasa ng 1.10 trillion stimulus aid package para tugunan ng mga COVID-19 crisis, kabilang dito ang pondo sa vaccination, distribution at mass testing. Ako si Marjorie Limbang para sa Balita Ngayon. Pinagmulta ng $50,000 si Brooklyn Nets guard Kyrie Irving dahil sa paglabag nito sa health and safety protocol ng NBA. Maliban dito, hindi rin daw babayaran ng mga araw na hindi siya nakapaglaro sa kanyang koponan matapos i-quarantine na 5 araw. Nagugat ang isyong matapos lumabas sa ilang social media sites ang video ni Irving na sumasayaw habang walang face mask sa birthday ng kanyang kapatid. Magugunitang batay sa NBA protocol, pinagbabawalan ng mga players na dumalo sa mga indoor social gatherings na mayroong presensya ng mahigit 15 individual. Noong Desyembre 2020 ay tinatawan din ng $25,000 fine ang NBA star matapos tumangging humarap sa media. At muli, ako si Isaac Evan Sibelio, nagbabalita. Signed in 1989, it was a deal prevented state force from entering UP campuses without notifying the university administration. Hindi siya makatarungan para sa aming mga UP students kasi nakaka-receive na nga kami ng mga red tagging tapos pati ba naman to ibibigay nyo sa amin? Meanwhile, the CHR urged the government to address social inequalities instead of trying to suppress legitimate dissent. Live from University of the Philippines, Diliman, this is Sabal Luis Badon reporting for TVM News. Idinaan ni Heart Evangelista sa good vibes ang tila action star niyang paghabol sa kanyang asong si Cheche habang naka-high heel sa kalye. Nagpasalamat naman si Hart sa isang tumulong na motorista na binuksan ang pinto nito para mapigilan sa pagtakbo ang aso. Hindi rin naman naiwasang maisip ni Hart na mapagalitan siya ng asawa niyang si Sorsogon Governor Cheese Escudero dahil sa tila buwis buhay na paghabol niya sa kanyang alaga. Kilala ang animal welfare advocate si Hart. Bukod sa pagtatayo ng animal shelter sa Sorsogon, sumama rin siya sa pagsagip ng mga hayop nung sumabog ang Bulkang Taal noong 2020. Princess Joy Andres, nagbabalita para sa MTYG. Sa pagpapalit ng administrasyon, nasaksihan na naman ng Amerika ang pagkakaiba ng dalawang lider. Ang isa ay may tunay na simpatsya at pakikiramay at ang isa naman ay patuloy na walang pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali. Don't tell me things can't change. Nitong Martes sa Amerika, isang araw bago manumpa bilang presidente sa US Capitol, Washington DC, naging emosyonal si President-elect Joe Biden bago siya umalis ng kanyang home state ng Delaware. Dublin will be written on my heart. Pagdating ni Biden sa Washington DC, nagtungo siya at ang kanyang asawang si Jill kasama sina Vice President Kamala Harris at ang asawa nito.
Doon nagkaroon ng moment of silence para magbigay pugay sa mahigit 400,000 namatay dahil sa COVID-19 sa Amerika. I see the Lord. A very important word. I'd like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. Samantala, sa isang farewell speech ni Trump, hindi niya binanggit si Biden at hindi ito kinongratulate. Binanggit niya rin ang papasok na administrasyon at umaasa na sanang maging mabuti ang pagpapatakbo nito ng bansa. Pinuno niya rin ito ng kanyang pagmamalaki sa kanyang mga nagawa sa nakarang 4 na taon. Miyerkules ng umaga pa lang ay umalis na si Trump at hindi siya dumalo sa inauguration ni Biden. Hindi rin niya ito sinalubong sa White House. Bagkus ay dumiretso siya sa isang magarbong send-off event bago nagtungo sa kanyang resort sa Florida. Desiree Rubio para sa Sentro sa Balita, balik sa iyo, Ralph. With help from the National Bureau of Investigation and the DENR's Environmental Management Bureau, the department locked the entry points of the privately owned open dump in Barangay Sahud, Ulan. While waiting for the results of the investigation, Antiporda said the DENR would invite the local government officials of Tanza to explain the existence of the open dump. I am Andrea Jaime reporting. Pinasok ni na Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III ang cold storage room ng Unilab na may lamig na 2 to 8 degrees Celsius. Ayon sa Unilab, kaya na kanilang 2 to 8 degrees Celsius na cold storage na mag-imbak na 5 milyong dosage ng COVID-19 vaccines. Meron din itong high-tech alarm system na tutunog at magpapadala ng alert message kapag nag-fluctuate o nagkaroon ng pagbabago sa temperature. May kakayahan din daw ang Unilab na mag-transport o magbiyahe ng mga bakuna nang hindi makokompromiso ang temperatura nito. Bagaman may tuturing na pharma-grade cold storage facility ang Unilab, sa ngayon ay hindi pa formal ang partnership ng kumpanya at ng gobyerno. Gayunpaman, gagawa sila ng memorandum agreement sa mga pribadong kumpanyang nakausap at na-inspeksyon nila bago pa man dumating ang mga COVID-19 vaccines. Ayon kay Galvez, bukod sa China, may 2 pang bansa ang inaasahang magdodonate ng mga COVID-19 vaccine pero hindi pa niya mabanggit ang mga bansang ito. Bukod sa Unilab, pinuntahan din ng National Task Force on COVID-19 ng RITM at iba pang pribadong kumpanya upang ma-inspeksyon at ma-check kung ito ba ay handa sa pagdating ng mga COVID-19 vaccine sa mga susunod na buwan. Aisel Kate Basit, nagbabalita. Balik sa iyo, Ralph. Nag-ugat umano sa pagtatalo ang pamamaril na kinamatay ng isang motorcycle rider at kinasugat ang kaangkas ito sa Rosario, Cavite, Martes ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Gregorio Bunyo, 19 anyos at Juni Katapang, 22 anyos, magkamag-anak at kapwa nagtatrabahong production operator. Namatay ang isa sa kanila at nakatakas ang salarin. Pinagbababa rin sila sa tapat ng fast food restaurant sa General Trias Drive na nasa labas sa Cavite Export Processing Zone. Narito si Terence Kulit, nagbabalita para sa MTYG. Terence, Yes, Monday. may impormasyon bang nakalap tungkol sa suspect na nasabing pamamaril? JD, ayon sa ulat kay Cavite Police Provincial Director Colonel Marlon Santos, tinuturong sa lari ng 42 anyos si Edwin Lontok na pinaghahanap pa rin sa ngayon. 2 were arrested after authorities raided an illegal dump site in Tanza, Cavite this Thursday. Personnel from the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, and the Department of Environment and National Resources, or DENR, joined forces to raid the closed 6-hectare dump site in Barangay Sahud, Ulan. Among those arrested was a truck driver and a garbage collector in the area. Environment Undersecretary Benny Antiporda explained that sanitary landfills are allowed by law and not open dump sites. Kelly, how the DENR discovered it, and how long the illegal operation of this dump site took place? Well, Joseph, the landfill has been discovered due to a series of complaints from nearby subdivisions which could no longer withstand the foul odor in the area. And the dump site has been illegally operating for many years, but it is not known who owns it. JD, sa ngayon ay hindi pa rin napapatunayan na dahil sa COVID-19 vaccine ng Pfizer na matay ang mahigit 30 matatanda sa Norway ayon mismo sa Norwegian Institute of Public Health.
Habang iniimbestigahan pa ito, sinabi ng Food and Drug Administration o FDI ng Pilipinas na maaari namang bawiin ito ang Emergency Use Authorization o EUA na ibinigay sa kumpanya. Bagaman may ibang pwedeng gawin kung hindi seryoso ang problema. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, maaaring bawiin ang EUA sa kahit anong oras dahil hindi naman ito registration at maaaring isama ang mga bagong reports tungkol sa allergy o sa mga matatanda sa EUA at baguhin ang mga kondisyon upang magamit. Samantala, maaari nang simula ng Sinovac ang kanilang clinical trials para sa kanilang COVID-19 vaccine. Ang Sinovac mula sa China ay isa sa mga inaasahang una magpapadala ng bakuna sa Pilipinas. Precious Cochanco nagbabalita para sa MTYG. The Philippines will receive over 25 million doses of Sinovac this year. Vaccines are one of our most important tools for preventing outbreaks and keeping the world safe. While most children today is being vaccinated, far too many are left behind. Unacceptably, it's often those who are most at risk, the poorest, the most marginalized, those touched by conflict of force in their homes who are persistently missing. Now, more than ever, it is necessary to make sure the product of scientific development benefits all. Insist that health is put before profit and access to life-saving medicine and vaccines is guaranteed for everyone and everywhere. Ano nga ba ang COVID-19? Ang coronavirus o SARS-CoV-2 ay sakit na dulot ng isang virus na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa iba. Kadalasan ang mga sintomas nito ay pagkawala ng panlasa o pangamoy, sakit ng ulo, sore throat, diarrhea, pagsakit ng katawan, nasal congestion at pamumula ng mata. Ayon sa World Health Organization, as of January 19, 2021, ika-32 ang Pilipinas sa dami ng COVID-19 cases na pumapalo sa 502,736 confirmed cases at 9,909 deaths. Kasalukuyan ay meron ng dalawang authorized na vaccines. Ito ay ang Pfizer at Moderna na parehas ay mula sa Estados Unidos. Meron ding nag-undergo ng testing katulad ng Sinovac na gagamitin ng Pilipinas. Habang hindi pa tiyak na ligtas ay dapat iwasan nating lumabas ng bahay. Kapag lalabas naman ay dapat magsuot ng face mask at face shield. Makasanayan din gumamit ng alcohol at mag-social distancing. Ito ay isang paalala mula sa MTYG. Bakit dapat maghangad ng COVID-19 vaccine? Buong mundo'y gumagawa ng masusing pag-aaral upang masugpo ang COVID-19. Ayon rin sa mga mananaliksik ay ang mga nakaligtas sa COVID-19 ay may posibilidad na maging ligtas ng lubusan sa sakit. Ang Amerika ay naglaan ng $1.2 bilyon para sa bakuna galing Britain. Mayroon na ring iba't ibang bakuna ang mga bansa tulad ng Ang bakuna ay busisiin, katangian ating alamin. Bakuna kailangan natin laban sa COVID-19. Mahalagang paalala, siguraduhin ang gagamiting bakuna upang ang kalagayan ng bawat isa ay hindi na lumala pa. TV Bulletin. Isang munting paalala, inyong tandaan sana maging makisig at labanan ng COVID. Kamay ay hugasan upang di mahawaan, maging bayani, pangalagaan ng sarili. Matinding pagsusuri ang kailangan. Parating ng bakuna, tayo'y magkaisa. Maging makisig, pangalagaan ng sarili.
COVID-19 pandemic, a virus that many people has died with, a calamity that tends to show away our everyday lives, a state of total despair on which people panics as they try to survive, medical institutions around the world, as well as renowned scientists. That's why we as humans must cooperate and know the everyday precautions for COVID-19. There are 6 precautions we must take according to the PF community to avoid exposure to the virus itself, which means staying home, limiting contact with people, avoiding non-essential errands, visits, and travel. Second is to practice social distancing at over 6 feet apart from each other, and avoid always touching your face. You should also at least carry a small hand sanitizer that at least contains 60% alcohol. Next is the proper hand washing and cleaning for at least 20 seconds before eating, before, during, and after preparing your food, after coughing or sneezing, after blowing your nose, and after touching your pets. Be reminded by these symptoms. These are a friendly reminder to prevent and stop the spread of COVID-19. Brought to you in News on Point. Paano makaiwas sa bagong variant of COVID-19 na B117 mula sa UK? Pinagbabawal lang ng essential gatherings o pagtitipon-tipon. Kailangan din ang distansya higit 1.5 metro sa bawat isa. Iwasan din ang pakikipagkamay o pagyakap. Ugaliin din ng tamang hygiene. Isa na dito ang paghuhugas ng ating mga kamay. Pagbigay alam sa otoridad kung nakakaramdam ng sintomas ng virus. Yan yung aming lugar. Bubong na lang ang natira. Dahil nga sa nilabas na pagbaba ng age restriction sa mga MGCQ area ay dapat pa din panatilihin ang pagsunod sa ating protocol na pagsuot ng tamang face mask at face shield. Pero, paano nga ba magsuot ng tamang face shield at face It's hard for me using gadgets all day because of the online classes. In desperate need of a break, just relax. Do some yoga. Yoga is renowned for relieving stress and heightening one's concentration while testing one's flexibility. If you just started, you'll get a hang of it soon. Can't do yoga? Just engage in sports instead. It'll take your mind off things. Love the outdoors? Take a walk around the garden or the park and behold the sight of our wonderful Mother Nature. Or do the classic and just bond with your family. Let us use this pandemic as a chance to strengthen our ties in our own households. Our health is also of paramount importance, so drop those gadgets and relax.
Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na close contacts ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19 nasa Cavite na. COVID-19 cases sa bansa higit 507,000 na habang patay nasa 10,116. Joe Biden nakapanumpa na bilang 46th President ng Amerika. TV5 ipalalabas ang asap natin to at FPJ The King simula linggo. Warriors bumawi kontra Lakers. Sinovac gets someday now to conduct COVID-19 vaccine trials in the Philippines. Too late in a raid on illegal dump site in Cavite. And DND ends deal barring state forces in UP campuses. Of this dump site took place. Well, Joseph, the landfill has been discovered due to a series. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Biden at Harris nagbigay-pugay sa mga namatay sa COVID-19 sa Amerika. Cold storage facility sa Laguna in-inspeksyon. Pulisya, patuloy pa rin pinaghahanap ang naging close contact ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19. 2016 Rio Olympics weightlifting silver medalist si Dinin Diaz, habot kamay na ang spot nito sa Tokyo Games. At Carla Estrada, ikinuwento sa magandang buhay ang mga aral na itinuro niya sa kanyang mga anak. For the headlines, CHR, rights violations cast doubt and intent of UP DND due termination. Medics go on hunger strike in Peru amid COVID-19 second wave. Agency closes 6th sector open dump in Tanza. K-pop group Treasure eager to see Filipino fans. NBA to enlist security to prevent post-game fraternizing. Commission on Human Rights on Wednesday, January 20, expressed alarm over the termination of the government's agreement with the University of the Philippines pertaining to the context of crackdown and dissent in the country. Live online, your TVM reporter Isabella Badon. Isabella, what is happening there right now? And for the headlines, Philippines can revoke emergency use of COVID-19 vaccines in case of adverse effects. DOH warns against use of antiparasitic drug ivermectin for COVID-19 patients. World's oceans continue to warm despite reduced carbon emissions. Warriors kept their composure, beat Lakers with 115-113. Gabby Garcia flaunts new hairstyle on her IG post.
katotohanang balita, raratsyada na! Magandang araw Pilipinas, magandang araw bayan. Ako si John Landes at ito ang MTYG, maaasahan, mapagkakatiwalaan, sandigan ng bayan. Maghahatid ng mga sariwang impormasyon sa araw na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, EUA na vaccine provider maaaring bawiin at baguhin. Isang patay, isang sugatan sa pamamaril sa Rosario, Cavite. Trump hindi na papahalas, 25th Amendment. Heidelin halos abot kamay na ang Tokyo Games. Heart Evangelista naka-high heels na mabulin ang kanyang aso. Para sa balita, TYG. Terence, Just one day. may impormasyon bang nakalap tungkol sa suspect na nasabing pamamaril? JD, ayon sa ulat